Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Mga hakbang para protektahan ang publiko sa epekto ng gulo sa Middle East inilatag ng gobyerno. Isa pang Pinay na sawi kasama ng asawa at mga biyena ng atakihin ng missile ang Israel. Pag-uwi sa labi, inihahanda na ng gobyerno ng Pilipinas. Senador Sherwin Gatchalian suportado ang mas striktong pagpapatupad ng curfew sa mga menor de edad sa Metro Manila. Ako si William Theo para sa PNA Headlines. Nakalatag na ang mga hakbang ng gobyerno para alalayan ang mga consumer sa gitna ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin bunsod ng gulo sa Middle East. Sinabi ni Arsenio Balisacan, kalihim ng Department of Economy, Planning and Development or DepEd, na nagbabalangkas ang administrasyon ng mga programa batay sa Uplift or Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport. Partikular na pinagtutuunan anya ng pansin ng Uplift ang produktong petrolyo, pagkain at transportasyon. Ayon kay Balisacan, kabilang sa mga solusyon ng gobyerno ang Emergency Fuel Procurement Program, toll rebate para sa mga pampublikong sasakyan at cargo truck, mga hakbang laban sa hoarding, benting bigas meron na program at cash assistance para sa mga magsasaka, mangingisda at super. Tinututukan din ng gobyerno ang kaligtasan ng mga Pilipino sa ibang bansa, pagsuporta sa mga sektor ng transportasyon at industriya, pag-aalalay sa mga commuter at paggamit ng alternatibong enerhiya. Sa pinakahuling tala ng Philippine Statistics Authority, umakyat sa 4.1% ang headline inflation nito ng Marso mula 2.4% noong Pebrero. Bahagya naman tumaas ang core inflation kung saan hindi kasama ang presyo ng pagkain at enerhiya sa 3.2% noong Marso mula 2.9% noong Pebrero. Ayon kay National Statistician Dennis Mapa, tumaas ang inflation dahil sa pagtaas ng singil sa pagkain at krudo. Nakumpirma ng gobyerno ng Pilipinas na isa pang Pilipino ang nasawi sa Israel sa gitna ng patuloy na bakbakan sa Middle East. Ayon sa Department of Foreign Affairs or DFA, nasawi si Lucille Jane Gersovich, 29 anyos, kasama ang kanyang asawang Israeli na si Dmitry Gersovich at ang mga magulang na si Vladimir Gersovich at Lena Ostrovsky nang tamaan ng missile ang bahay nila sa Haifa noong April 5. Nakikipag-ugnayan na ang Embahada ng Pilipinas sa Tel Aviv sa pamilya ng Pinay para magpaabot ng tulong at maplano ang pag-uwi ng kanyang labi. Sa isang pahayag, nagpaabot ng pakikiramay at pagdadalamhati ang Embahada sa pagkamatay ng dalawang henerasyon ng isang pamilya. Nakikiisa rin anya ang Israel sa Filipino community sa pagluluksa para sa nasawing Pinay. Si Lucille Jane ang ikalawang Pilipinong nasawi sa pagsalakay sa Israel mula nang makipagbakbakan ito sa Iran kasama ng Estados Unidos. Matatandaang nasawi ang caregiver na si Mary Ann de Vera noong February 28 nang paulanan ng Iran ng missile ang Tel Aviv. Samantala, suportado ni Senador Sherwin Gatchalian ang hakbang ng Department of the Interior and Local Government na mas mahigpit na ipatupad ang curfew sa mga menor de edad sa Metro Manila matapos ang alas 10 ng gabi.
Ayon sa senador, mas mapoprotektahan nito ang mga kabataan mula sa panganib at mapapanatili ang kaayusan partikular na sa mga high-risk urban areas. Mananatili anya ang banta sa kaligtasan ng mga kabataan kung hahayaan silang gumagala sa mga lansangan tuwing gabi. Bahagi ang direktiba ng patuloy na pagpapalakas ng local enforcement sa umiiral na curfew ordinances sa Metro Manila. Nauna nang hinikayat ng DILG ang mga lokal na pamahalaan na maging strikto sa pagpapatupad ng curfew at iba pang ordinansa. Sa balitang pangkalakalan, kumikilos na ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Western Visayas upang pasiglahin ang industriya ng asin sa rehiyon sa pamamagitan ng programa nitong Salt Industry Project or SIP. Ayon kay BFAR Western Visayas Director Remya Apari, kailangan suportahan ang lokal na industriya ng asin dahil 99% ng supply ng Pilipinas ay inaangkat lamang mula sa ibang bansa. Sa ilalim ng SIP, bibigyan ng mga materyales at kagamitan ang mga gumagawa ng asin upang mapataas ang kanilang kita at mapaganda ang kalidad ng local salt. Nakakapag-produce ang Western Visayas ng mahigit 5,400 metric tons ng asin kung saan nasusuplayan nito ang 33% ng household requirement sa rehiyon. Kabilang sa mga probinsyang nagpo-produce ng asin sa rehiyon ay ang Iloilo, Guimaras at Antique. Samantala, nakatakdang gumawa ng kauna-unahang locally made hybrid electric vehicles or HEVs ang kumpanyang Mitsubishi Motors Corporation sa Pilipinas. Ito'y kasunod ng meeting ng presidente nitong si Takao Kato kay Pangulong Marcos Jr. sa Malacanang nito lang Lunes. Tinalakay sa pagpupulong ang plano para sa lokal na paggawa ng HEVs sa ilalim ng Electric Vehicle Incentive Strategy Program. Sa pamamagitan ng proyekto, mapapabilis ang produksyon ng mga advanced vehicle habang sinusuportahan ang misyon ng bansa para sa mas malinis na transportasyon. Gaganapin ang produksyon sa planta ng Mitsubishi sa Santa Rosa, Laguna. Ayon kay Marcos, patunay ang partnership sa lumalakas na tiwala ng mga investor sa ekonomiya ng bansa. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si William Theo at ito ang PNA Headlines, nag-ahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.